Sa inyo nga po ang inyong mga Biblia sa Psalm 149. Para sa ating pangangaral, tayo ay nalalapit na sa pagtatapos ng aklat ng mga awit. Ito ang second to the last psalm. At ito muli ay isang panawagan para sa ating pagsamba. Psalm 149, hayaan niyong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. Praise the Lord. Sing to the Lord a new song, His praise in the assembly of the godly. Let Israel be glad in his Maker. Let the children of Zion rejoice in their King. Let them praise His name with dancing, making melody to Him with tambourine and lyre. For the Lord takes pleasure in His people. He adorns the humble with salvation. Let the godly exult in glory. Let them sing for joy on their beds. Let the high praises of God be in their throats, and two-edged swords in their hands, to execute vengeance on the nations, and punishments on the peoples, to bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron, to execute on them the judgment written. This is honor for all His godly ones. Praise the Lord. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Itong ang awit na ito, kasama ng lahat ng 5 huling awit dito sa aklat, ay isang panawagan na magpuri sa Panginoon. Kaya ang mga awit na ito ay tinatawag na Hallelujah Psalms dahil ito ay nagsisimula doon sa salitang Hallelujah, Praise the Lord. At ang awit na ito ay nagsisimula sa ganung panawagan, Praise the Lord, Sing to the Lord, a new song, at nagtatapos din sa ganung panawagan sa huling talatang 9, Praise the Lord. At ang nais kong bigyan ng diin sa ating pag-aaral ngayon ay yung binibigay niyang dahilan. Bakit tayo ay magpupuri daw sa Panginoon? Ito ay kanyang sinasabi sa talatang 4. Bakit tayo magpupuri sa Panginoon ng may kagalakan, ng may pagsasayaw? Sabi sa talatang 4, For the Lord takes pleasure in His people, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan. At ito ang simpleng mensahe na nais kong ang dalhin sa atin bilang ito ay tinuturo ng banal na espiritu sa bayan ng Israel na kanila daw ang kinin. Dahil ang mga awit, lagi nga nating sinasabi, ito ay kinatha hindi lamang upang kausapin tayo nung manunulat, kundi sa pamamagitan noong pag-awit nito, ay tinuturo sa atin kung ano ang ating dapat maging panalangin sa Diyos. So tayo ay ginagabayan na hinuhubog ang ating mga puso na maging ganito ang lumalabas sa ating puso. At ayon sa banal na Espiritu, sa ating pagpupuri sa Panginoon, mainam na ating angkinin na ang Panginoon ay nalulugod sa atin. So binigay ng banal na espiritu sa bayan ng Israel ang isang awit na kanilang sasabihin tungkol sa kanilang sarili na nalulugod ang Panginoon sa amin at dahil dito kami ay magpupuri sa Kanya. At ito nga ay isang napakahiwagang aral na ang kaligayahan ng mga mananampalataya ay nagmumula sa kaluguran ng Panginoon sa kanila. The joy of believers come from the pleasure of God in them. Ang kaligayahan ng mga mananampalataya ay nagmumula sa kaluguran ng Panginoon sa kanila. Ang aral na ito ay hindi likas sa ating pag-iisip, hindi natin ito maunawaan at maging sa mga mananampalataya. Siguro hindi ganito ang ating likas na pag-iisip. Linggo-linggo tayo ay pumupunta dito sa ating pagtitipon at ang layunin natin ay magpuri sa Panginoon. At ito ang ating resolve na tuwing araw ng Panginoon tayo magdadala ng mga papuri sa Kanya. Ngunit
Hindi ba't nananatili sa ating mga puso na ang ating dahilan para magpuri sa Kanya ay hindi siguro katulad ng lohika na itinuturo sa atin ng awit na ito. Ang mas likas sa ating pag-iisip ay nasabihing magpupuri ako sa Panginoon sapagkat kung hindi ako magpuri, hindi siya malulugod sa akin. At ganoon ang ating mga pag-iisip na praise the Lord for the Lord might stop taking pleasure in us. Or praise the Lord for the Lord is not pleased with me while I am not praising Him. Kaya ngayon, pagkatapos ng 6 na araw na hindi ako nakakalugod sa Panginoon, kailangan kong bumalik sa Kanya, kailangan kong magdala ng mga papuri sa Kanya dahil hindi siya nalulugod sa akin. Pero ito ang tinuturo ngayon ng awit sa atin, ang banal na Espiritu ang nagbigay ng nagkaloob ng awit na ito sa buong bayan na kanila daw angkinin na ang Panginoon nalulugod sa amin at dahil dito kaya kami magpupuri. Ito ang isang mahiwagang dapat matutunan ng mga mananampalataya na kanilang tindigan ang katotohanan, ang Panginoon ay nalulugod sa amin at anuman ang kanilang ang kanilang konsensya ay umuusig sa kanila, ang mga tao sa kanilang paligid ay umuusig sa kanila, kailangan nilang matutunan na ang Panginoon ay nalulugod sa amin at doon magmumula ang kanilang kaligayahan. Paano ba naging kalugod-lugod ang bayan ng Diyos sa Panginoon? At paano natin maaangkin nang hindi nagmamalaki sa ating sarili na ang Diyos ay nalulugod sa atin? Isang nililinaw agad dito sa atin ng awit na ito ay na hindi ito dahil sa kahit anong kagandahan sa ating sarili. Hindi na dahil nakita ng Panginoon sa atin at pagtingin niya sa atin siya'y natutuwa na makita tayo dahil meron tayong magandang na ipapakita sa Kanya at nakakalugod tayo in ourselves, kaya nalulugod ang Panginoon sa atin. Ito ang sinasabi doon mismo sa sunod na talata, sa mga sunod na salita sa talatang 4, the Lord takes pleasure in His people, He adorns the humble with salvation. Yung ang salitang adorn, ang salin sa Tagalog ay pinapaganda. Ibig sabihin sa kanyang sarili ay hindi siya maganda. Siya ay payak at kailangan siyang dagdagan ng alahas, dagdagan ng palamuti, kailangan siyang bihisan, ayusan, dahil sa kanyang sarili siya ay payak at pangit. Dahil hindi siya maganda sa kanyang sarili, kailangan siyang i-adorn. At ito ang yung salin sa Tagalog na pinapaganda ay malapit mismo doon sa mas malapit doon sa Hebreyong salita na ginamit, at yun yung mga lumang salin sa King James Version, yun ang ginagamit, beautifies, ay pinapaganda. Ang ang ginamit din na salita, the humble. At ito ay hindi na, nakakatuwa ang bayan ko, sila'y humble, kaya akin nga silang bibigyan at papagandahin. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang tinuturing dito na mga humble ay sila nga ay mabababa. At mabababa, ang gamit salita sa Tagalog ay nahihirapan. So silang pinapaganda ang mga nahihirapan. Inaangat yung mga mabababa. So hindi ito na ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang bayan na itinataas yung mga meron ng kataasan, o pinapaganda yung mga meron ng kagandahan, o ginagantimpalaan lamang yung mga meron ng kabutihan. Kundi itong mga nahihirapan, yung mga mabababa ay kanyang itinataas, yung mga mahihina ay kanyang pinapalakas, yung mga may sakit ay kanyang pinapagaling. Hindi dahil sa kanilang sarili, kundi mula sa Diyos lamang ay binibihisan sila ng kagandahan, dinadagdag sa kanila ang kagandahan, at doon lamang nagmumula ang kaluguran ng Diyos. Ito nga ang mariing itinuturo sa bayan ng Israel na kailangang ipamuka sa kanila sa harap ng napakaraming pabor na ibinubuhos sa kanila ng Diyos,
ay laging ipinapaalala sa kanila na kailangan nilang tandaan, hindi maaaring sumagi sa kanilang isipan na ito'y nagmumula sa kanilang sarili. Ito ang maliing paalala sa bayan ng Israel sa Deuteronomy chapter 9, nung sila'y papasok na doon sa lupang pangako at sinasabi, napakadami ng ibubuhos ko ngayon sa inyong pagpapala. Ibibigay ko sa inyo yung lupang pangako at magagapi nyo lahat ng inyong mga kaaway. Ngayon, kapag nangyari na ito at binigay ko sa inyo ang lahat ng pagpapalang ito, huwag nyong iisipin na ito ay dahil sa inyo o dahil sa inyong katwiran, sapagkat hindi kayo matuwid. Kayo ay mga suwail. Ito ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 9. At paulit-ulit pat mariin na sinasabi, huwag nyo itong kakalimutan, huwag man lang sumagi sa inyong isipan ang ganitong pag-iisip. Meron pang idinagdag si Moises, maging sa Horeb ay kayo'y matitigas ang ulo at ginalit nyo ang Panginoon. Do not forget how you have provoked the Lord your God to wrath. At yun yung kailangang hindi maalis sa kanilang isipan kahit na sila'y binubuhusan ng ganung kadaming kabutihan, hindi dapat nila ito makalimutan. At kaya, nakikita nga natin, ipinapaalala sa bayan ng Israel na hindi dapat sila magmalaki sa kanilang sarili. At ganito din ang totoo tungkol sa atin na tayo din ay dapat hindi angkinin ang sa ating sarili ang dahilan kung bakit tayo kinalulugdan ng Diyos. Ito ang pagtuturo ni Pablo tungkol sa ating kaligtasan sa Ephesians chapter 2. Sinasabi sa Ephesians chapter 2 na tayo sa pagliligtas sa atin, ito ay biyaya ng Diyos. It is not of themselves, it is a gift of God. Hindi ito na dahil sa inyong sariling kagalingan, sa inyong sariling kagandahan, ito'y kaloob lamang sa inyo. It was adorned unto you, dinagdag lamang sa inyo ang kagandahang ito. Kaya nga sabi sa Ephesians 2, tayo daw in our lives, bago tayo paboran ng Diyos ng kaligtasan, tayo ay patay sa ating kasalanan. And we were by nature children of wrath. Hindi tayo objects of His pleasure, we are objects of His wrath ayon sa ating kalikasan. Ngunit sa mayamang awa ng Diyos while we were dead in our trespasses, He made us alive. Ginawa Kanyang buhay. Hindi na, nagsisimula na siyang mabuhay, kaya tutulungan ko na siyang mas makabangon. Hindi na nakita niya na, nagbabago na siya, kaya't kailangan ko na siya ngayong gantimpalaan na, ngingitian ko na siya ngayon dahil siya'y tumalikod na sa kanyang kasamaan. Sinabi, habang sila'y patay, siya'y binigyan ng kanilang binigyan ng buhay. Kaya God made them alive. God made us alive. By grace, we have been saved. At yun ang pinakadinidiin ni Pablo na tungkol sa atin, ganun nga ang ating pag-iisip. Ang kaluguran ng Diyos sa atin ay hindi dahil sa kahit ano sa ating sarili, kundi ito'y kaloob lamang ng Diyos sa atin. Kaya hindi natin inaangkin sa ating sariling kabutihan o anumang kagandahan sa ating sarili ang nag-udyok sa Diyos para tayo ay Kanyang kalugdan. At ganito nga ang pagkakasabi sa Roma 4:5 at dito tinuturo sa atin kung paanong sa mismong ating pananampalataya nung tayo ay tumawag sa Diyos at tayo ay sinabing ibinilang na matuwid at yun yung magsisimula ng ating kaligtasan, magkakaroon tayo ng katayuan sa harap ng Diyos na tayo ay Kanyang tinatanggap bilang matuwid. At paano ito nangyari ay sinabi, He justifies the ungodly. Yung taong walang Diyos, siyang hindi kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Yung kriminal ay Kanyang tatawaging Kanyang anak. So He justifies the ungodly. Pinapawalang sala niya yung makasalanan. Ito ang
pagtingin sa atin ng Diyos at kitang-kita niya ang ating karumihan, ngunit sa kanyang biyaya, out of His free grace, ay tayo ay kanyang pinapawalang sala. So ito'y malinaw tungkol sa mga mananampalataya, ang kaluguran ng Diyos sa kanila ay hindi dahil sa kanilang sarili. It is adorned unto them by God. So kung ito ay hindi dahil sa kahit ano sa atin, paano tayo naging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon? Doon nga din sinasabi, He adorns the humble with salvation. At kung ikaw ay pinaganda, yung ikaw man ay mababa at ikaw na ay pinaganda ng Panginoon na sa kaligtasan, ay ikaw na nga ay nagiging kaaya-aya sa kanyang harapan. At kaya nalulugod ang Panginoon sa kanyang bayan ay dahil pinaganda niya na. Dinagdagan na niya ng kagandahan, binigyan niya na ng buhay yung patay. At kaya ang pinagmumulan ng kaluguran ng Diyos sa kanila ay dahil ang Diyos mismo ang kumilos na sila'y maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ito nga ang ganito din ilarawan ng Israel na laging dinidiin sa kanila, kayo ay maliit na bayan, kayo ay kaunti, pero kayo ay pinarami, kayo ay mahina sa harap ng inyong mga kalabang bansa, pero kayo ay pinalakas, kayo ay naging alipin ng mga mananakop, pero kayo ay pinalaya. At noong una, bago kayo paboran ng Diyos, kayo ay lumihis sa kanyang kalooban, at kahit nga noong niligtas na kayo at even at Horeb ay sumusuway pa rin kayo sa Panginoon, ngunit ang Diyos ay tapat, kaya itinutuwid sila, dinadala sila doon sa tamang landas ng batas. Kaya't ang Diyos ang kumikilos na sila ay maging kalugod-lugod sa kanilang harapan. At ang kaluguran ng Diyos sa kanyang bayan ay dahil sila nga'y binihisan na ng kagandahan. At ito nga din ay ang totoo sa mga mananampalataya. Yun nga yung ibig sabihin ng justification. Sinasabi sa Psalm 130 na kung tayo ay haharap sa Diyos at ang Diyos ay mamarkahan, ang ating karumihan, walang makakatayo sa kanyang harapan at walang magiging matuwid sa kanyang harapan. Ngunit sa mayamang biyaya ng Diyos, ang kanyang pagliligtas ay magsisimula na sila'y aariing ganap. Bagamat sila'y ungodly, they will be justified. At itong doktrina na ito ng justification ay naituturo sa atin pinakamariin sa pagtuturo ni Pablo, at ito ay na yung kriminal pinapawalang sala, binibihisan ng katwiran ni Hesukristo, at sila ngayon ay tinitingnan na as hidden in Christ, kaya sila ngayon ay kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ito nga ang sinasabi sa Galatians 2 na yung pagtuturo na sa harapan ng Diyos tayo ay it is no longer I who live but Christ who lives in me. For through the law I died to the law. Ikaw ngayon ay patay na ayon dun sa batas, that I might live to God. At paanong nangyayari na ikaw ngayon ay nakakatayo sa harapan ng Diyos na buhay? Sinabi, it is no longer I who live but Christ who lives in me. Dahil si Kristo ay namamagitan sa iyo, kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, si Kristo na ngayon ang humaharap sa Diyos. At kaya ngayon ang tingin ng Diyos sa iyo ay tulad ng Kanyang pagtingin sa Kanyang anak. At sinasabi na nung nakita ng Diyos ang Kanyang anak sa tubig ng bautismo, this is my son with whom I am well pleased. Siya ay may matinding lubos na kaluguran sa kanyang anak, at ganito ang kaluguran niya sa atin, na dahil ang katwiran ni Kristo ay ibinihi sa atin at siya ang tumatayo at namamagitan para sa atin, tayo ngayon ay kalugod-lugod sa harap ng Panginoon.
Ang Panginoon na at si Jesus ang tumatayo sa atin at gayto ang pagkakasabi naman sa Colossians 3, "For you have died and your life is now hidden with Christ in God." Yung iyong buhay na makasalanan at hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos, kung ikaw ang titingnan, ito'y nakatago kay Kristo. Yung iyong karumihan ay nakatago na kay Kristo at ang tingin sa iyo ngayon ay yung katwiran ni Kristo, yung kabanalan ni Kristo. At ito ang hiwagang doktrina ng justification na ating pinaghahawakan. Ito nga ang isa sa aking mga pinaka-paboritong statement sa Confessions of Faith. At ito yung kinuha kong bookmark doon sa aming bookmark projects. Sa question 60 ng Heidelberg Catechism, "How are you righteous before God?" Paano sa harapan ng Diyos ay ikaw ay matuwid? Yun nga tinuturo sa 130, kung ang Diyos ay magbibilang ng iniquity, walang makakatayo. Hindi ka makakatayo. Paano ngayon nangyayari na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos? Sa Diyos na banal at walang naitatago sa Kanya, paano nangyari na ikaw ay matuwid sa Kanyang harapan? At ito ang tinuturo at ito ang tinitindigan ng Reformed churches. How are you righteous before God? Only by true faith in Jesus Christ. Even though my conscience accuses me of having grievously sinned against all God's commandments, of never having kept any of them, and of still being inclined toward all evil, nevertheless, without any merit of my own, out of sheer grace, God grants and credits to me the perfect satisfaction, righteousness, and holiness of Christ, as if I had never sinned nor been a sinner, and as if I had been as perfectly obedient as Christ was obedient for me. All I need to do is accept this gift with a believing heart. At ito nga yung napakadakilang biyaya ng Diyos, na yung makasalanan na ibinibilang na matuwid, na para bang hindi siya nagkasala, na para bang tinubad niya ang lahat ng kautusan tulad ng pagtupad ni Kristo, at ganoon ang pagkakatago natin kay Hesukristo, na yung ating karumihan nakatago sa kabanalan ni Hesukristo, at ganoon ang kaluguran ng Diyos sa atin. At ito nga, kaya natin inaangkin na ang Panginoon ay nalulugod sa atin, hindi na nagmamalaki tayo sa ating kabutihan, hindi na nagmamalaki tayo sa ating pananampalataya, na sinasabi natin na iba kami ngayon sa lahat ng iba dahil kami sumasampalataya. Itong mga matitigas ang ulo, hindi kinikilala na tunay ang Diyos, na si Hesukristo lamang ang tagapagligtas. Hindi ganoon ang ating ugali, na nagmamalaki tayo sa harap ng Diyos. Kami mananampalataya, kaya kami na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Hindi pagmamalaki, kundi kapit lamang sa katuwiran ng Panginoon at sa Kanyang biyaya na pangako, na kung ikaw ay tumawag sa Kanya, ikaw na walang katuwiran at ikaw ay makasalanan dahil sa iyong pagkapit kay Hesukristo, ikaw ngayon ay tinitingnan ng Kanyang kukupkupin, ikaw na kaaway ay magiging Kanyang anak. At ngayon na ikaw ay Kanyang kinupkup na bilang anak, ay hindi Kanya itatakwil. Ganoon ang ating ugali, hindi pagmamalaki, at kaya yung ating pag-angkin na the Lord takes pleasure in His people. Hindi ito pagmamalaki. Kaya nga sinasabi din ni Pablo na it is by grace you have been saved, that no one may boast. Hindi ito maipagmamalaki. At yung ating pag-angkin na tayo'y niligtas ng Diyos, hindi ito pagmamalaki, dahil nga kinikilala natin ang Diyos ang nagligtas sa atin, hindi dahil sa ating sarili, kundi ito'y kaloob lamang sa atin, at tinanggap lamang natin na
hindi na na-qualify tayo in any way na tayo ang maging recipients of His grace, kundi na itong pagtanggap natin ay natanggap lamang natin ayon sa Kanyang biyaya. At kaya ating inaangkin, the Lord takes pleasure in His people, the Lord takes pleasure in us, na hindi dahil sa kahit ano tungkol sa atin, kundi dahil lamang ipinagkaloob ng Panginoon ang kagandahang ito sa atin ng mga tumawag sa Kanya. Ito ang napakadakilang biyaya ng Diyos na tayong hindi naman kalugod-lugod sa harap ng Diyos, sa Kanyang harapan, ay sa Kanyang biyaya ay bibihisan niya ng katwiran ni Hesukristo, at hindi lamang yun, ay unti-unti Kanyang babaguhin upang magkaroon ng iyong katwiran. At ang katapusan nga na ito, ang pangako sa atin ay na tayo'y magiging tulad ni Kristo. Tayo'y lalago na magkakaroon ng ganoong kabanalan sa ating sarili. Meron tayong magiging kabanalan na lalago sa atin at tayo ay mag-glorify. Mawawala ang kasalanan sa atin at tayo'y magiging tulad niya. Ito ang ating inaasahan at ito nga ay napakadakilang pagluwalhati na ibinibigay ng Panginoon. At ito rin ay sinasabi dito sa ating talata, sinasabi, let the godly exult in glory. Sila'y magkakaroon ng sa kaluwalhatian, sila ay magpupuri. At sa sobrang kagalakan na ipagkakaloob sa atin, sabi, let them sing for joy on their beds. Hanggang sa matutulog na sila, hindi pa rin nila makalimutan ang kanilang kaligayahan, hanggang doon sila'y umaawit. Siguro naranasan na natin yun na nagkaroon tayo ng nakakapagpa-excite sa atin, yung sinagot ka ng iyong nililigawan o natupad ang iyong anumang pangarap, nakapasok ka dun sa gusto mong eskwela o natanggap ka dun sa trabaho at magsisimula na ang iyong unang araw, siguro dumating ang pagkakataon na hindi ka makatulog sa pananabik. Merong isang sa aking buhay, ito'y nangyari sa akin sa isang napakaliit na bagay at naalala ko dahil talagang na pinansin ito ng aking kapatid. Dahil nung nangyari na noong 2010 ay nagsisimula na gusto ko kasi ng Kindle. Noong panahon na yun, hindi pa yun uso dito sa Pilipinas. At yung Kindle ay hindi mo yun makita dito. Nagkaroon ako ng pinsan na pumunta sa ibang bansa at nagpabili ako sa kanya. At ito'y regalo sa akin ng kuya ko na siya yung magbabayad. Nung bata pa ako noon. So, siya yung nagbayad doon sa aking pinsan at hinihintay kong dumating yung aking pinsan. At nung umaga na dadating siya, nung gabi bago siya dumating, ay hindi ako natutulog. Dahil dadating na yung aking Kindle, ay hinahanda ako na, okay, pwede ko ito lagyan ng 3,000 libro. So naghanda ako ng mga sobrang daming libro. Pinagkukuha ko na lahat ng mga gusto kong basahin. Yung kuya ko talagang sabi niya, parang naiiyak daw siyang makita ko na meron akong ganun na kinaka-excite. Dahil talagang nananabik ako na magkaroon ako nung ibibigay niya sa akin. Ito isang liit na bagay, pero ganito nga ang isang yung paglarawan nitong manunulat na magiging kaligayahan sa ng mga mananampalataya hanggang sa kanilang mga kama ay sila'y nagpupuri sa Panginoon. Kaya they sing for joy on their beds. Hanggang matutulog na sila, dala pa rin nila ang kanilang excitement sa kaluguran ng Panginoon sa kanila. Itong talatang 6 ay sigurong ito yung kinaguguluhan ng maraming tao. Sabi, let the high praises of God be in their throats and two-edged swords in their hands. At ngayon nga ay sa kanilang pagpupuri sa Panginoon, meron silang espada.
Sabi sa talatang 7, to execute vengeance on the nations and punishments on the peoples, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute on them the judgment written. At ito ay sinabi mismo, this is honor for all His godly ones. At dito ay nilalarawan lamang kung ano nga yung itsura ng kaluguran ng Panginoon sa kanyang bayan. At yung kaluguran ng Panginoon ay umaabot na sila ay bigyan ng karangalan na makilahok doon sa paghuhukom maging ng mga makasalanan. Sila na mga makasalanan din naman. Sila na mga suwail din naman at karapat dapat na sila'y patawan din nung ganong mga parusa. Pero ang kaloob ng Diyos sa kanila, ang pabor ng Diyos sa kanila, sila mismo ay kakasangkapanin ng Panginoon na maging kasangkapan ng pagbibigay nitong hukom. Noong panahon ng Israel, sila nga yung minsang ginagamit ng Panginoon, at yun yung sinabi mismo sa Deuteronomy 9 na hindi dahil sa inyong katuwiran kaya ko kayo pinipili, kundi dahil sa kanilang kasamaan. Kaya ko sila ibibigay sa inyo para sila'y matalo dahil sila'y masasama. At yun yung ginagamit na karangalan na ibinibigay doon sa bayan ng Israel, na sila ay maging kasangkapan ng Panginoon sa paghuhukom. At merong ganoong katuparan sa bayan ng Israel na sila nga ay kinasangkapan para ipataw yung paghuhukom ng Diyos sa kanila. Ngunit ito ay meron pang mas lubusang katuparan, lalo na sa mga mananampalataya kay Hesukristo, na ito ay sinasabing tayo ay magiging kasama ng Panginoon, na mamumuno kasama niya sa kanyang pagbabalik at sa pagbibigay ng hatol maging sa mga anghel. Ang mga mananampalataya ay kasamang maghahatol sa kanila. Ganun kataas ang ibibigay sa ating luwalhati ng Panginoon. Kaya nga itong mga talatang ito ay naglalarawan kung gaano katinding karangalan ang binibigay ng Panginoon sa kanyang mga sa bayan na tumatawag sa kanya. Itong bayan na kanyang kinupkop para maging kanyang bayan ay kanyang kinaluluguran na ng lubusan na sila'y itataas niya at iaangat niya sa lahat ng mga bayan, maging sa ibabaw ng mga tagapamuno. At ito nga yung sinasabi, at ganun natin magandang maunawaan yung sinasabi tungkol sa atin sa Romans 8, na sinasabing we are more than conquerors. Tayo ay higit pa sa mga mananakop. At yun yung pagluwalhati sa atin ng Diyos na sa kanyang kaluguran sa atin, itinataas niya tayo sa lahat ng iba, maging sa mga naghahari sa mundo, ay ikaw ang maghahatol sa kanila kung ikaw ay sumampalataya kay Hesukristo. Ganun katindi ang pagluwalhati ng Panginoon sa iyo. At kaya nga, ito ay naglalarawan sa atin kung gaano kataas ang karangalan na ibinibigay sa atin. Ganito ang kaluguran ng Panginoon sa atin. Kaya tayo ay nagagalak, at ito ang dahilan ng ating pagpupuri sa Kanya. Hindi na yung pagpupuri natin ang magbibigay at magdudulot na ang Panginoon ay malugod sa atin, kundi nauna ang Panginoon na tayo ay kanyang kalugdan. At ang pagkakasabi pa nga ni Jesus mismo ay, it is the Father's good pleasure to give to you the kingdom. Ikaluguran niya na ibigay sa iyo ang kanyang kaharian. At ganoon ang kanyang ganoon ang kaluguran niya sa atin, na tayo ay kanyang pagkakalooban ng kanyang kaharian. At kaya tayo ay magpupuri sa Panginoon. Ito nga ang maganda na ating hamunin ng ating sarili, na matutunan natin itong mahiwagang katuruan na ito, na ang pagmumulan ng ating kaligayahan ay ang kaluguran ng Diyos sa atin. Isa itong napakatinding
kaluguran, isang lubusang karangalan na ibinibigay sa atin. At ito isang matinding kaligayahan. At ito'y tinatanggap lamang natin. Ito'y tinatanggap lamang natin sa pananampalataya, hindi na naka-qualify tayo in any way para tayo ay kalugdan ng Panginoon, kundi kung ikaw ay tumawag sa Kanya, kung ikaw ay makasalanan man, ikaw man ang pinakamasahol na makasalanan, kung ikaw ay tumawag sa Kanyang pangalan para sa iyong kaligtasan at umasa sa Kanyang biyaya lamang, ikaw ay kalolooban nitong kagandahang ito, ikaw ay pagagandahin sa kaligtasan. At ito'y magdudulot sa iyo na maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan. At kapag ganito na nakita natin ang kaluguran ng Diyos sa atin, ay nagmumula lamang sa Kanya. Ito nga sinasabi sa Ephesians 5, kung paanong nalulugod ang Diyos sa atin sa pagtuturo ng tungkol sa mag-asawa. Husbands, love your wives as Christ loved the church. He gave Himself up for her that He might sanctify her. At sa paglilinis sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, upang siya ay to present the bride, the church, to Himself without any spot or wrinkle, na upang maiharap niya yung iglesia, yung Kanyang bayan sa Kanyang sarili, ay ibinigay niya yung Kanyang sariling dugo. At ito ang mabisang biyaya ng Diyos na sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang dugo, ay ito ang magdudulot ng kagandahan doon sa Kanyang bayan at nagiging kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Ito ang ating pinangahawakan maging dito sa ating pamumuhay. Sinasabi sa Philippians 2 na you work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Ang Diyos ang kumikilos sa atin para tayo ay magkaroon ng, para tayo ay kumilos at para ating loobin na umayon sa Kanyang kalooban. At dahil meron tayong katiyakan na ang Diyos ang kumikilos sa atin para sa Kanyang kaluguran, kaya tayo ngayon gagawa, kaya tayo susunod sa Kanya, at tayo ay haharap sa Kanya ng may kumpiyansa na siya'y nalulugod sa atin, dahil alam natin siya ang naunang malugod sa atin mula sa Kanyang biyaya. Kung ito ay isang katuruan na ito ang pinaka essence ng gospel, na tayong mga hindi karapat-dapat ay Kanyang kalulugdan mula sa Kanyang biyaya. At sa ating buong buhay tayo ay pinapalalim sa pag-unawa ng hiwagang ito, at nawa nga tayo patuloy pang mahasa na maunawaan ang Diyos ang naunang malugod sa atin, at ito ang pagmumulan ng ating kaluguran. Kapag ito'y mas lubos pa nating maunawaan, mangyayari nga na yung ating pagpupuri ay hindi na pumupunta tayo dito at gagawin lamang natin ito ng napipilitan dahil natatakot tayo na baka kung hindi natin gawin o gawin natin ng may pagkukulang, hindi siya magagalak sa atin. Yun nga yung pagtuturo sa Romans 12, in view of God's mercies, you offer your life to Him. At hindi in view of what God will do if you do not offer your life. In view of His anger, of how angry He would be kung hindi ka sumunod sa Kanya, ay ibigay mo ang iyong buhay. Kundi in view of God's mercies, dahil nauna na siyang maawa sa iyo, dahil nauna na siyang magbuhos ng pabor sa iyo, ikaw ngayon ay magalak na maglingkod sa Kanya. Kaya habang mas lalo natin itong nauunawaan, tunay nga nalalabas sa atin yung ganitong kagalakan na hanggang sa ating kama tayo ay mapapaawit with joy, at hanggang sa lahat ng ating pagpupuri ay puspos ng kagalakan kung ito'y maunawaan nating naunang malugod ang Diyos sa atin mula sa Kanyang biyaya. At pag ganito, lalabas nga sa atin yung panawagan
na we sing, we praise His name with dancing, making melody to Him with tambourine and lyre. Abang ito'y maunawaan natin, tayo'y magpuri sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong mayamang biyaya. Bagamat kami ay makasalanan at hindi kalugod-lugod sa iyong harapan sa aming sarili. Ngunit sa iyong biyaya ay ibinihis mo sa amin ang katuwiran ni Kristo at kami ngayon ay nakatatayo sa iyong harapan ng may kumpiyansa na kami ay iyong tatanggapin, kami ay iyong kinalulugdan mula sa iyong biyaya lamang at sa pamamagitan ni Hesukristo lamang. Nawa nga Panginoon, mas lalo naming maunawaan ang mayamang biyaya na ito at aming matutunang angkinin na ikaw ay nalulugod sa amin kung kami ay nakatayo sa likod ni Hesukristo. At habang kami ay mas napapalalim sa katotohanan ito, ay magdulot nga ito sa amin ng matinding kaligayahan na mag-uumapaw sa pagpupurit, pag-aawitan sa iyong harapan. At tulungan mo kami, Panginoon, sa buong araw na ito na mas lalo pang maunawaan namin ang yaman ng iyong biyaya upang sa mga darating na araw at sa aming buong buhay ay lumabas nga sa amin ang maligayang pagpupuri sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.